Pumunta ka at dalhin si Jingyi pabalik. Kuya Chuan, nandito na si Ate Chen Chen. Kailangan bang makipaghiwalay kay Kuya Yusheng? Wala naman kaming sertipiko ng kasal. Pahintulutin niyang manatili ako sa tabi niya. Sobra na siyang nagre-respeto. Siya ang aming bahay kalakal. Siya ang tumutulong sa amin at sa tatay ko. Pero kahit ano ang gawin niya, hindi ko siya tatanggap bilang nanay. Bawal na bawal siyang maging nanay ko pati na kapag namatay siya. Pati na yun, pumunta sa aming ancestral grave. Si Jingyi nga. Talagang tumpak ang lokasyon. Ngunit si Kuya Yusheng, talaga bang may kapangyarihan siya? Siyempre, ang reputasyon ni Qiao Yuansheng bilang isang tagasunod ay kilala ng lahat kahit ang aso pa ang dumaan. Kailangan mong yumuko at magpasalamat, hindi naniniwala. Kuya Chuan, pwede bang gamitin ko yung lighter mo? Dumating ka ng tamang-tama, yung lighter ni Kuya Chuan, nalaglag sa pool. Ikaw na ang kunin mo iyon. Tanging isang lighter lang naman. Kailangan ko rin bang kunin? Wala kang magandang sinabi. Mag-ingat kang kunin iyon. Hindi tayo ang nagsasabi. Gusto mo na gawin. Laging handa akong gawin. Para sa akin at kay Papa, siyang dapat sundin. Ayaw mo bang bumalik sa bahay na ito? Tita Kiao. Hindi. Hindi ito magpakailanman. 5 araw na lang. Ano ang sinabi mo? 6 na taon na kasunduan, 5 araw na lang ang natitira, malapit na, makakauwi ka na. Kahit mamatay ka, hindi ka makakapunta sa aming ancestral na libingan, Tia Kiao. Haha, sinasabi ko na ba sa'yo? Sa sobrang lamig, dinag at saga, umalis na agad, mas masunurin pa sa aso. Haha, talagang sobrang pinaliliguan mo. Ay, tingnan mo, nakuha pa rin niya, nasisiyahan pa rin siya. Haha. Anong 5 araw? 6 na araw. Alam ko na, babalik na si Chen Chen. Magpapakita lang ng kaunting tampo. Nakita na. Ito ay halusinasyon. Hindi ako Sangjian. Bakit kailangan mag-alala si Shen Weichuan? Dahil sa pagkakalat ko. Talaga namang halusinasyon. Sa loob ng isipan at mata ni Shen Weichuan, tanging si Song Jian lamang, walang iba. Si Chen Chen ay lilipat dito, pumunta ka at ayusin ang kanyang mga bagahe. Bakit ka nakatunganga? Siya ang nanay ko. Ikaw, isang estranghero, hindi naman paputol, di ba? Oh, tama nga, simula ngayong araw, lilipat ka na sa kwarto ng yaya. Pag nagpapahinga si Chen Chen, ayaw niyang maistorbasyon. Sige. Nagugutom si nanay, mahilig siyang kumain ng po chow kiyang at wensi tofu. Kung hindi mo magagawa sa loob ng 10 minuto, huwag mo nang asahang makatira sa bahay. Mama, hanapin natin si Papa. Kumuha tayo ng isang family photo. Hindi siya ang iyong ina. Tawagin mo siyang Tita Jo. Pero hindi ko siya kilala. Sinasabi mong ina. Gusto kong makasama si Mama Kiao. Lumapit ka ng kaunti. Halika. 3, 2, 1 A. Wala na pala. Pero hindi na lang kaya, babalik rin ako sa dati kong buhay. Kuya Joey. Sige, tulungin kita.
Hindi na kailangan. Walang anuman, ako na ang gagawa. Talagang hindi kailangan. Walang anuman, ako na ang gagawa. Anong nangyari? Ang kamay ko. White Juan, huwag mong sisihin si Ginang. Kiyaw. Noong una, ako ang umalis at iniwan kayo. Nagsilbing akin si Miss Kiyaw. Ang pag-alaga sa inyong lahat ng 6 na taon. Dapat niyang mapagalit sa akin. Para sa lahat ng ginawa. At narito na nga, anong karapatan niya? Magalit sa'yo. Ako at si Jingyi mula simula hanggang wakas, ay hindi kailanman umamin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang tahanan, na magiging Panginoon ng bahay magpakailanman. Ikaw na, mapanlinlang na babae. Noon, iniwan ka ng tatay, narito ka, sumusunod kang parang aso. Ano mo ba akala, tama bang maaari kang palitan ni nanay? Sasabihin ko sa iyo, kung muli mong pipilitin si Chen Chen, hahawakan mo ang isang buhok niya, magbabayad ka ng buto, umalis ka sa bahay na ito. Nanay Kiyaw, anong nangyari? Bilisin mo, dadaling kita kay Papa, tawagan ng doktor, huwag magkaroon ng masama si Nanay Kiyaw. Narinig mo ba? Tapos na. Pupunta ako para gamutin ka. Gabi-gabi akong nagbabaligtad ng oras. Inaalagaan ang bahay na ito ng buong 6 na taon. Akala ko noon, may konting damdamin man lang tayo. Ngayon, mukhang isa lang pala akong nag-iisa na nagsasawa. Natitira na lang 4 na araw. Tiyagin mo pa. May lakad lang ako. Alagaan mo si Jingyi at Chen Chen. Ayokong mangyari ulit, yung nangyari kahapon. Sige na. Oo. Si Jingyi. Ngayong araw, nais mo bang maglaro kasama niya? Paubos pa rin akong sumama. Nais mo bang magkasama kami? Gusto kong si nanay, hindi si Jingyi ang magkasama sa masahol na babae. Tara na. Inay, hindi ko na maabot. Ayos lang yan, Jingyi. Subukan mo pa ulit, hawakan mo ulit. Mas lumayo ka pa sa labas. Mama, gawin mo ulit, pakawalan mo pa ako ng bahagya. Miss Song, nandito tayo sa ikalawang palapag. Masyadong delikado ang ganito mo. Hindi mo ba nakita? Masaya bang naglalaro si Jingyi? Walang delikado dyan. Inay, huwag mong pansinin siya. Hindi siya makakita. Maganda ang relasyon namin. May masamang puso siya. HMN. Magalang si Jingyi. Subukan pa natin ulit. Okay ba? Jingyi. Jingyi. Sino ang gumawa nito? Oo. Si Ginang. Kiyaw. Hindi ko kilala si Ginang. Kiyaw, baka naiinggit siya. Si Jingyi ay nakadikit sa akin at naglalaro, kaya't walang awa siyang. Itinapon si Jingyi mula sa ikalawang palapag. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako bumalik, hindi sana nagbago si Jingyi, at hindi sana ganito ngayon. Hindi ko kasalanan. White Juan. Sa mga nakaraang taon, palagi kong iniisip si Jingyi, sariling anak mo. Hindi mo ba nakikita? Papa. Jingyi. Jingyi. Jingyi, okay ka lang? Masikip pa rin bang ang ulo, ha? Sabihin mo kay Papa, kung sino talaga ang nagtulak sa'yo, nagpusyan siya na ibunog. Oo. Siya yun. Siya ang nag-iwan sa akin. Pinapapunta pa akong mamatay. Siya yun. Siya ang nagbitiw sa akin, at pinapanta pa akong mamatay. Hindi ako yun. Jingyi, bakit ka nagsisinungaling? Nanay, ang saya ko, pero natatakot ako. Hindi natatakot si Jingyi. Nandito si nanay, hindi natatakot si Jingyi. Ginoong Kiyaw. Galit mo ba ako? Sige, harapin mo ako. Bakit kailangang saktan ng pamilya namin? Si Jingyi.
Si Jingyi ay 6 na taong gulang lang. Kung si Jingyi lang ano ang nangyari? Wala na akong balak na mabuhay. Shen Jingyi, tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang nagbato sa iyo? Sapat na ba, Kiao Yuzheng? Hindi ko inisip na ikaw ay napakamalupit na makapagdudulot ng pinsala sa isang bata. Sinasabi ko sa iyo, binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit paulit-ulit mo, nilampasan ang aking hangganan. Tao, ilagay siya sa storage room. Kung hindi siya aamin, hindi siya pwedeng lumabas. Shen Waichuan. Sinasabi ko na, hindi ako iyon. Maaari mo bang maniwala sa akin kahit isang beses? Sige na. Waichuan. Di na. Kiao, tiyak na hindi ito sinasadya. Huwag ka nang magalit. Dalhin mo ito. Shen Waichuan, may hika ako. Hindi mo ako pwedeng ikulong. Shen Waichuan. Ilisan mo ako. Malapit na akong mawalan ng gusto. Ilisan mo ako. Doktor, pakiusap, iligtas mo sila. Hindi maganda ang sitwasyon. Handa na ang pamilya. Mabait na bata. Maaari kong iligtas silang dalawa. Ngunit, kailangan mong pangakuan ako ng isang kondisyon. Sila ay nasaktan, para iligtas ako. Basta't maipagliligtas ko sila, handa akong gawin ang lahat. Pumunta ka sa Port City. Nag-aalaga ang pangulo ng Shen Group, si Shen Waichuan, at ang kanyang anak na si Shen Jingyi. Pumunta ka sa loob ng 6 na taon. Sa paglipas ng 6 na taon, mababalik mo ang iyong kalayaan. Hindi ko matitiisahan. Malapit na lang. Maaari na akong umalis dito. Maalisan na natin si Jiang Zuan at Xu Cheng. Narinig ko kay tita, ang sitwasyon noon. Tama talaga kang walang kasalanan. Ngunit, Xi Chen, hindi naman niya sinadya. Ngayon, pinatawad na kita. Maaari ka nang manatili sa bahay na ito. Bakit ka tumatawa? Bata pa si Jingyi. Inalagaan mo siya ng 6 na taon na. Wala ka bang kahit kaunting pag-unawa? Ngayon, nagrereklamo siya na gusto niyang kumain. Yung ginawa mong cake. Bilisan mo na, dalhin mo sa kanya, Xiangs. Sige. Tatlong araw na lang ang natitira. Ano ang binabasa mo araw-araw? 3 araw, 5 araw, wala naman. Nagwala. Pumunta akong gumawa ng cake. Nanay, nanalo ako sa pastahan. Sabi ko na nga ba't darating siya. Dumating siya para alagaan ako. Siya ay isang, walang galit na malambot, na umaasa pa sa tatay niya. Paano siya makakapagalit ng basta-basta? Tama. Ang pamilya namin ang pinakamaganda. Bingi ka ba? Nakahiga ako dito. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka kumakain para sa akin. Ayaw ko ngayon kumain. Mag-leave ka nga. Oo. Kapitan Ju, hindi kita magalit. Oh, si Jingyi ay ba't pa rin? Naging ganito na naman ako dahil sa'yo. Hindi may iwasang. Medyo hindi stable ang emosyon. Magsimula ka nang umalis. Nagmamasid kay Shen Jingyi nitong mga nakaraang araw. Nalimutan ko na, narating na naman ang aking kaarawan. Pangkat ng hotel sa ika-5 na piso. Dalhin mo dito ang gamot para sa paglalatag ng iniinom. Tunawin ko na naman. Hindi na makakapasa ito. Handa na ba kayo? Oo, Ginoo.
Sa alas 12 ng gabi, matatapos ko na, nangako ako sa iyong kondisyon. Sa panahong iyon, kung hindi ako makakauwi sa oras, pakiusap niyong magpadala ng tao sa Port City Hotel sa ika-5 na piso para akong kulihin. Sila. Nakalimutan na ba, na araw na ito? Ginoong Joe, nakarating ka na pala, narinig ko, ngayon ang kaarawan ni Ginang. Kiyaw, at ng aming si Xiaobao, ay sa parehong araw, natatakot akong mag-isa ka lang. Napakakawawa naman sa kaarawan, kaya tinawag kita, para makasama si Xiaobao at magsaya. Ginang, Kiyaw, ito ang mga regalo mula kina White Chuan at Dinging, para kay Xiaobao. Sobrang dami talaga, hindi na kayang kunin ni Xiaobao lahat pag uwi mo mamaya. Pumili ka na lang ng 2, para sa kaarawan, paano kaya walang regalo? Salamat, galing na talaga si Gigi, hindi na kailangan. Saan po kay Miss Kiyaw? Tunay na isang kapalaran talaga ito, hindi ko akalain. Ikaw ay magkapare sa kaarawan, ng aming batang si Xiaobao. Mas maganda kung kayo na lang ang magtipon-tipon, para mag-toast. Ano na namang gustong gawin niya? Hindi na. Ako ay allergic sa alkohol, hindi ako makainom. Miss Kiyaw. Siguro ay ayaw ka lang bigyan ng respeto. Sinasadya mo bang sabihin yan? Kailangan mo ring uminom ng kaunti. Huwag naman sanang masira ang saya. Hindi ko kayang uminom. Ginang, Kiyaw, talagang ayaw kong uminom. Ginang, Kiyaw, natatakot akong mag-isa ka, nag-iisa sa kaarawan, kaya tinawag kita para makasama si Xiaobao, para mag-enjoy tayo. Pero ikaw, bakit mo ako itinulak, Chen? Kiyaw Yusheng. Naka-quarantine ng ilang araw, hindi pa kita maaring pagsabihan, di ba? Mabait na inanyayahan ka ng mama, para sa kaarawan, tinatanggihan mo pa siya, bakit ang sama mo naman? Maliit na kayamanan. Yung baso ng alak, akala ko si White Chuan, si Kiyaw Yusheng ang nagpabagsak sa akin ng lason, pero hindi ko inakala. Xiaobao, anong nangyari kay Chen? Namatay si Xiaobao. Ikaw ang nagpasama kay Xiaobao. Anong nangyari dito? Parang ang yaya na ito ang nagpinirito sa aso ni Miss Song. Kiyaw Yusheng. Tunay na naging madilim ang puso mo, lalong lumalala. Kahit ikaw mismo ay nagdududa na ako ang gumawa nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Tama lang, nang inihandog ni mama ang alak sa iyo, ayaw mong uminom. Kaya si Xiaobao ay tumikim, at namatay. Ako ang may alak, kaya ako ang pumatay sa tao. Koubay. Tatay lahat, pinatay kita. Sa tingin ko, dapat isang buhay para sa isa pang buhay. Hindi na makukuha ang pagsubok ng figure sa 21st siglo. Dapat siyang masaktan. Tignan niya ang resulta ng kanyang pagkakamali. Ang masama sa tao ay dapat turuan. Joe Yusheng. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo handa tumanggap ng kasalanan ninyo. Sinabi ko na hindi ako. Bakit hindi mo akalain? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Tawagin ang tao, ipatupad ang parusa. Chen, si Xiaobao ay anak mo. Ikaw ang magtuturo ng leksyon. May 5 minuto pa. Kiyaw Yusheng. Magtiyaga ka ng konti. HMPH. Sakto ang laban. Walang hiya. Third wheel. Binugbog hanggang sa mapinsala. Kahit pa, nakakatulong ka sa lipunan. Huwag kang magpigil. Miss Song. Siyang may utang sa'yo. Sa ganitong kalagayan, ayaw mo pa rin aminin ang pagkakamali. Kiyaw Yusheng. Talagang nagkamali ako sa'yo noon. Sundan mo pa si Chen sa pagtalo. Pinapayagan kitang maging matigas ang ulo. Pinayagan kitang sirain ang pamilya ko. Kinuhanan mo ako ng lahat. Gusto mong kunin ang buhay ko. Bakit mo ako gustong saktan? Buhay ni Xiaobao. Song Chen. Kaya pala ito, ang isang malaking regalo na ibibigay mo sa akin. Pero noong una,
Ikaw ang nag-iwan sa asawa at anak mo. Hindi ba ikaw ito? Ano kung ganun? Kung ako nga, ayaw ko ng mga bagay na ito, hindi ko ibibigay sa iyo ang ganitong basura ang nakaka-touch. Jing Lee. Masamang babae, ito ang karampatang parusa para sa'yo. Shen Weichuan. Akala namin, ang huli nating pagkikita ay ganito kakahiya. Anong huli na ba? Hindi ka pa rin tumatanggap ng saloobin. Ako na ang personal na pupunta. Tulihan kita bango. Gusto kong makasama, si Mama Jo. Mabilis, dalhin kita sa tatang, tawagan ang doktor. Tulihan kita bango. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, dadalhin ka namin pauwi. Sino kayo? Sang taon na pangako. Sa wakas natapos na. Hiyaw Yusheng, muling may hinihiling ka pa ba? Gino, Senyor, Director Shen, sa harap ng maraming tao. Mas mabuting huwag nang mag-argue, para hindi magkaisipan ng iba, ang buhay ko. Hindi sapat para sa iyong pagtulak. Si Hiyaw Yusheng, saan ka pupunta? Siguradong galit si Ginang. Hiyaw sa akin, dahil sa ginawa ko sa kanya, kanina lang, sinaktan ko siya, at nagagalit siya ngayon. Ginang, Hiyaw, gusto mo bang mapag-iwanan sa kalye? Hiyaw Yusheng, ikaw ang nagdala sa kamatayan ni Xiaobao. Sinuntukan ka ni Chen Chen. Anong nangyari? Ginang, Song, anong lason sa alak? Sino ang naglagay nito? Ikaw ang alam mo iyan. Ngayon, tinangka ninyo akong tukarin. Wala kayong karapatan na hamin. Mula ngayon, ako si Yusheng Hiyaw. Walang hampak na. Ugnayan pa ako sa inyo lahat. Si Yusheng Hiyaw ang asawa ko. Anong karapatan ninyo? Dala siya. Batay sa aking alam, hindi kayo nakakuha ng lisensya sa kasal. Saan pumunta si Ginang? Hiyaw, wala kang karapatan na magtanong. Ikaw. Hiyaw Yusheng, kung maglakas loob kang, lumabas dito kahit isang hakbang. Huwag mo nang asahang makabalik. Sagutin mo ako, Shen Jia. Huwag mo siyang dalhin. Kailangan niyang alagaan tayo. Jing Lee, huwag matakot, siguradong siya iyon. Gusto niyang makatakas sa parusa. Ito ay isang palusot. Sa loob ng ilang araw, babalik siya para maging iyong yaya. Sa wakas, aalis na. Maaari kong iligtas silang dalawa. Ikaw ay Ginoo. Tinupad mo ang pangako mo sa akin. Napakahusay na nagawa mo, pero hindi ko akalain na masasaktan ka. Narito may ilang gamot. Dalhin mo na ito at umalis. Bago ako umalis, pwede ka bang tumulong sa akin ng isang bagay? Sasabihin mo. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Ipakita ang video na inimbento ni Song Chen laban sa akin. Ihanda ang lahat. At gawin itong isang column para kay Shen Weichuan at sa kanyang anak. Walang kamag-anak si Qiao Yuansheng sa Port City. Walang kakilala. Saan nakuha niya ang mga taong iyon? Kamakailan lang lagi niyang binabanggit sa loob ng 5 araw, 3 araw. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa Weichuan. Weichuan, HMM. Miss na miss ko si Xiaobao. Kasalanan ko lahat. Kitchen, huwag kang mag-alala. Qiao Yusheng nasa Harbor City. Walang lugar na pwedeng puntahan. Pag uwi natin mamaya, siguradong mapapaliwanag ko sa kanya, para sa'yo. Ayos lang, Weichuan. Siya rin ay nasuhan ng parusa. Naisip ko na pagkatapos, hindi na siya sana ako. Ano na ang gagawin? Ang babaeng ito pala, ay muli nang hindi narinig ang ating sinabi. Papa, pagkatapos nating umuwi, kailangan siyang ilihim sa labas ng bahay. Narito ang ina, natututo na kumain para sa iyo at sa tatay mo. Anong ganoon? Magandang ideya. Oo.
Anong nangyari kay White One? Saan si Jo Yusheng? Baka ayuman na lang siya. Sino ang nagbigay daan sa iyo na alisin ang bahay ni Xiao Yusheng? Ano ka ba, White One? Ang babaeng iyon ay muli nagdusa. Nawala si Xiao Yusheng. Miss Xiao, dumating kami para dalhin ka sa balikatan. Uuwi na. Aling bahay? Si Qiao Yusheng, hindi ba? Nawala ng mga magulang. Tatay, ito ba ang babaeng umiwan? Bakit biglang may ganitong bagay na lumitaw? Hindi pwede. Hindi dapat payagan si White One na buksan ito. White One, ako ito. White One, mukhang nag-brown out. Narito na talaga. Pagpasok ni Jingyi sa iyong mga braso, hindi na siya kumukulambo. Magtiwala ka, White One, ano man ang mangyari. Magbibigay ako ng mabuti sa inyong dalawang lalaki. Hindi ka makakalimot ng tulad nito. White One, medyo hindi ako komportable. Walang kuryente. Siguradong hanggang bukas pa ito. Kailangan pang magtrabaho ng mga tauhan ng property para maayos ito. Magpahinga na muna tayo. Sige. Qiao Yusheng, huwag mong akalaing na wala ka na. Ayos na lahat. Buhay ay dapat makipagkita sa tao. Maghintay ka lang dyan. Salamat sa'yo. Tita Qiao, miss na miss kita. Miss na miss din kita. Sheng. Narito kami ngayong araw, at pinag-alaman ninyo kaming dalawa si Sheng. Sige na. Huwag kang umiyak. Paano mo ba hindi masasabing biyaya ito? Oo, si Miss Qiao rin ang tumulong sa paghanap kay Dr. Shen. Siya ang nagpagaling, na nakalikha ng 2 himala. Sheng. Salamat sa iyo. Ang salitang salamat. Dapat ay ako ang magsabi. Tita Qiao, ginawa mo ang napakarami para sa akin at sa tiyuhin. Para sa akin. Maging tiyahin ka na sana. Ang ibig sabihin ni Sheng ay, wala siyang ina mula pagkabata. Gusto niyang magkaroon ng ina. Gusto niyang maging ninang mo siya. Sige nga. Yeah. Sa wakas meron na akong nanay. Tama ba, Sheng? Sa ilang araw, ang Gang Group magdaraos ng salo-salo, hindi lang para ipagdiwang ang aking paggaling, kundi para ipahayag ang aking opisyal na pagkuha sa grupo. Maghanda ka. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, siguradong magiging okay tayo. Bukod dito, gusto kong marinig kang tumugtog ng piano. Mami pa nga ang tumutugtog ng piano. Matagal na siyang hindi nakapag-piano. Nais mong marinig ni Sheng. Oo. Si Yusheng. Harenghua, ikaw ba ang kausap ko? May appointment ako ngayong araw sa isang customer. Pakihatid mo nga akong damit. Oo. Hi Xuan. Anong suot mo? Kung magpapakitang may bisita, mag-wear ka nito, matatag at matyaga. Oh, ang kayumangging suot, okay. Tulungan mo akong atali ito. Hindi masyadong marunong si White One. Sige, gagawin ko na lang ito mag-isa. Mama, nasaan ang pagkain?
Ah. Jillian, hindi pa marunong magluto ng almusal si Mama. Mamaya, Mama, hanapan kita ng tiyahin. Bumalik ka na, ayaw ko. Hindi masarap ang gawa nila. White one. Walang anuman. Titingnan ko sa ref kung ano meron. HMM. Kung sakaling kayo, anong gusto mong kainin? Kunin mo lang ang, not ang nasa kahon. Gagawin ko para sa inyo. Sige. Hindi ka nga marunong magluto. Anong ginagawa mo sa bahay na ito? Ako. Sige na. Sandali lang. Ay padadala si Jingli. Noong nasa kindergarten ka, bibili tayo sa daan. Ha? White one. Saan ang kindergarten ni Jingli? Walang anuman. Hayaan mo na lang ang driver. Oo. White one. Huwag masyadong mahirapan sa trabaho. Tandaan mong kumain. Hey Kyo Iwansheng, nasaan ka? Warningan kita, mas mabuti pang, bumalik ka agad, kung hindi, Ginoong Shen. Anong nangyari? Nagkaroon ng balita ang pamilya ng Jiang Sheng. Nag-aling na si Boss Jiang. Ilalangin namin siya sa loob ng 2 araw. Siguro kailangan nating maghanda. Baka magbigay tayo ng regalo. Narinig ko kasi na si Boss Jiang ay magpapakilala din dito. Siya rin ang mahal ni Boss Jiang. Bakit hindi ka gumawa ng isang pabor na madaling gawin? Kung gayon bumili ka ng mas magandang bagay. Tama, ikaw. Tulungan mo akong tingnan. Saan naroon si Kyo Yuansheng? Oo. Anong nangyari sa iyo? Wala naman. Siguro ay, medyo pagod lang siguro kamakailan. Palaging naiisip ko na may pagbabago kay Chen Chen. Kyo Liuzheng, saan ka ba talaga pumunta? Tingnan mo nga, yun ang sinasabi. Ang pinakamayaman sa lungsod, si Ginoong Shen. Si Shen Weichuan, di ba? Ang gwapo niya talaga. Hey, yung nasa tabi, hindi naman siya yung nakaakbay kay Ginoong Shen ng 6 na taon, di ba? Paano mangyayari yun? Nakakita ka na ba ng ganitong kagandang suki sa pag-oo? Sa isang suliyap lang, siya na ang unang pag-ibig ni General Shen. Sabi nila balik siya sa bansa nitong mga nakaraang araw. Mas maganda pa pala makitang personal kaysa sa chismis. Kaya hindi nakapagtataka si General Shen. Lagi niyang naaalala siya. Ginoong Shen, naglakbay ng malayo, papuntang Jiangchen para sa salo-salo. Salamat sa iyong pagsisikap. Ang iyong ganitong dedikasyon ay talagang dapat naming handgun. Ang negosyo ay parang digmaan. Ngunit ito ay mas nakakatakot kaysa sa digmaan. Kapwa kapakinabangan ay ang tunay na daan sa tagal. Bukod dito, ang paggaling ni Ginoong Jiang ay isang magandang bagay. Dapat akong dumating. HMM. Ito po ay. Ito ang aking kaibigan, Song Chen. Kakatapos lang umuwi mula abroad. Kumusta? Mukhang ngayon, si Director Shen lang ang may kasama, pero narinig ko na si Director Jiang, na matagal nang magkaibigan, ay darating din. Hindi lamang siya maganda, kundi mahusay din sa piano. Maaaring sabihin, sila ay isang perpektong magkapareha. Natatakot ako na ang kaibigan ni Ginoong Shen ay hindi kasing ganda. Sumali sa pagmamana ng Jiang Group na pagtanggap. Ngayon, inaanyayahan ng matalik na kaibigan ni Jiang na maghandog ng isang awit. Wow, ang ganda nito. Kahit hindi pa malinaw ang mukha, pero sa ganda ng kanyang presensya at katawan, talagang napakagandang babae. Ngunit bakit, naka-veil siya? Nakarinig ako na, si Ginoong Jiang mismo ang pumili ng damit. Matagal na niyang gustong ipahayag ang nararamdaman niya. Ngunit hindi inaasahang nagkaroon ng aksidente. Wow, napaka-romantic. Ginoong Jiang, pwede ka bang magpakilala? Bakit lagi mong nararamdaman na yung nasa entablado ay may matinding pakiramdam ng pagkakakilala? Yung ate na ito. Kanina lang naglalakad, parang si Auntie Kiao. Hindi pwedeng magbulaan si Jingyi. Nandyan pa si Papa. Umalis si Tia Kiao nang walang pollen. Nagalit nga. Talagang parang ganun. Pero yung pakiramdam, hindi lang parang. Nagkamali ba siyang tumugtog?
Kalma lang si Kyo Yusheng. Ikaw ang nagmonopolyo sa loob ng 6 na taon ng pambansang paligsahan sa piano ng Chopin. Ang galing na batang babae na nanalo ng gintong award. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat na dumalo sa pagtitipon ng Jang ngayon, at sabik na rin kaming sa mga susunod na sasabihin namin. Ang nakatayo lang po sa tabi ko ay ang aking kaibigan mula pa noong bata, ngunit kaya mas gusto kong pasalamatan siya ngayon dahil sa sakit ko. Nakalabas ako dahil sa kanya. Salamat sa kanya. Si Jang. Sige na, wag na nating pansinin. Bakit hindi natin makita ang tunay na anyo ng magandang ito? Oo nga. Sheng. Ako, Kyo Yusheng. Kyo Yusheng, ito ba talaga ikaw? Bakit ako nakakaramdam ng ganoong kaibang? Kakapanood lang ng improv na iyon, para bang tanging ang mga alamat na talento sa piano ang makakagawa. Talagang kahanga-hanga. Hindi ko akalain na si Ginoo Jang ay nandyan. Mayroon pala pang bahay, isang ganda pang nakatago. Sobrang galing ng nanay. Gusto kong siya ang magiging nanay ko. Huwag kang masyadong magulit, Jing. Hindi ka ba sinabi na ang paborito mo ay ang nanay? Hanggang ulam ay hindi mo pa kaya, ayaw na kita. Ayaw ko naman kumain ng luto mo. Sobrang pangit ng lasa. HMPH. Kyo Yusheng. Akala ko ba na wala ka na? Bakit ka muling nagpakita? White Juan. Kakainig ko lang sa host na nagsabi, siya ang kababata ni Ginoong Jang. At kanina, si Ginoong Jang ay personal na nag-angat ng belo para kay Ginang. Iyaw, sa tingin ko, ito marahil ang dahilan kung bakit umalis si Ginang. Kiyo nang walang palem. Ginoong Jang, medyo pagod na ako. Tara, magpahinga muna tayo. Sige, dapat ay naglalaro ka lang. Ginoong Kiyaw, mukhang may bago ka na. Tama nga. Mukhang maganda ang relasyon nila ng lalaking iyon. Kyo Yusheng, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba, dahil tumugtog ka ng paborito kong kanta, babalik na ako sa iyo? Na maghahirap ako para lang makuha ka ulit, Ginoong Shen. Sa palagay ko, nagkamali ka. Nagtutugtog ako ng piano hindi para sa iyo, upang mapasaya ang sinuman. Gumagawa lang ako ng bagay na gusto kong gawin. Nasaan si Jang Zuan? Anong relasyon ninyo parehong, Jin? Sheng. Si Sheng ay ngayong tao ko. Sana mapagbigyan mo siya. Ngayong tao mo. Yu Sheng, kailan ka na nga ang ganyan? Kahit ano ka na. Ba't kayo dalawa? Noon pa, si Shen Weichuan, ang mga dating bagay, ay tapos na. Wala akong utang sa iyo, at hindi ko pinakailangan ipaglaban sa iyo. Pakiusap, alagaan mo ang iyong sarili. Weichuan, huwag ka nang magalit. Nakikita mong si Ginang. Kyo ngayon, napakasaya. Dapat natin siyang batiin. Hindi ba? Tumahimik ka na. Wala kang karapatan na magsalita dito. Nanay, talaga bang ayaw mo na sa akin? Ayaw kong makasama ang nanay na ito. Gusto kong makasama ka. Noon, talagang gusto mo siya, ang nanay na ito. Ngayon, ako lang ang gusto mong mangyari. Inay, ayoko nang aalis ka. Nangako ka sa akin, na palagi kang sasama sa akin. Kyo Yusheng. Talaga bang ikaw? Hindi na ako magiging part. Si Yoko Yuzeng, bakit? Bakit lahat ay nagmumula sa iyo? Sigurado akong hindi mo matutulungan ang lahat. Si Shen Weichuan, nakakalito ka ba? Jang Zuan, kumusta ka na?
Hindi ko alam. Anong nagawa ko para mapaikan si Shen? Sa buong Jiang Corporation, bilang tagapagmana, anong klaseng babae ang meron sa tabi mo? Wala naman. Pero ikaw, bakit kailangan mo pa? Shen Weichuan. Nang si Jiang Zuan pa umanhin ay hindi pa nagising. May isang mali na nabuo sa akin at kay President Shen. Ngayon, mag-isa na lang ako. Pwede ko bang i-resolve ito? Ako, huwag kang mag-alala. Ako ang makakaya nito. Naturalmente, naniniwala ako sa iyo. Talaga, nagugutom ka na. Kahit sa ganitong may sakit, napapansin mo pa kung sino ang kasama ko. Hindi mo na kailangan manghimasok. Ginoong Shen, anong sinabi mo? Talaga bang kasama mo siya? Kaya naglalaho ka nitong mga nakaraang araw. Kasama lang itong may sakit na tama ba? Bilin ko sa'yo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Tatay, sino tong tiyuhin na ta? Hindi siya ang nanay mo. Ano ang itatawag sa'yo? Huwag mong pagtulungan ng nanay ko. Sinasabi ko na, hindi siya ang nanay mo. Bakit hindi ko alam? May ganito kang kalaking anak, Shen Weichuan. Pakawalan mo ako, Jing Yi. Dagdag mo muna ang batang iyan. Lumabas ka muna. May bagay akong ipag-usap kay nanay. Oo. Shen Weichuan, naiinip ka na ba talaga? Ikaw ang nag-iinip, walang hubad. Nakalat ang sobrang panahon. Walang putol na pagsunod sa Jiang family. Ngayon palang binibigay mo na sa akin. Yun ang kalaking surpresa. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Kapag kasama kita. Nangyayari na bang magkasama kayo ni Jiang Zuan? Nangyari na ba? Pinapakiusap kita. Sinasabi mo, linisin mo ang bibig mo. Linisin mong mabuti. Para sa kanya. Sinisiraan mo ako. Dati, hindi ka naman. Tulad ng isang mabait na kuneho. Hindi ka kailanman naglakas loob. Nalabahin ang ibig kong sabihin. Patay na ang dating si Qiao Yusheng. Kung gusto ni Ginoo Shen siya, hanapin mo siya sa bangkay. Qiao Yusheng. Nagsisinungaling ka, ako at si Jing Yi. Ano ba talaga tayo? Para kay Ginoo Shen, ano ang kahulugan nito? Siguro nakainom ka ng maling gamot, Ginoo Shen. Sabi mong ituring mo akong katulong. Ikaw ang nagsabi. Sabi mong masama ako, at may malalim na balak, ikaw din. Ngayon, nagkukunwari kang may damdamin. Para kanino? Ngunit ang nag-alaga sa akin at kay Jing Yi. Sa loob ng 6 na taon ay ikaw. 6 na taon ang nakalipas, buong puso at matakoy. Siya rin ang aking lahat. Ngayon, sinabi mo sa akin, na gusto mong umalis. Shen Weichuan, wala kaming pinagkasundo, at wala ring relasyon bilang mga kaaway o magkaibigan. Gusto kong umalis. May problema ka ba? Hindi ako naniniwala. Siya nga namang hindi mo ako'y mahal na mahal sa 6 na taon natin. Anong uri ng pagsasamantalahan yan? Siyang sinasamba mo. Paano? Pwede kang may buwan ng kaligayahan. Ngunit bakit hindi ko rin pwedeng mayroon? Ano bang meron ka sa sakit na yan? Sasabihin ko sa iyo, kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam dyan. Ano bang meron ka sa kanya? Si Jiang Zuan. Isa lang siyang bagong gising. Vegetative state. Pagod na kahit sa paglakad ng 2 hakbang. Baka pati matulog sa kama. Kailangan pa ng tulong. Qiao Yusheng. Weichuan, ayos ka lang ba? Qiao Yusheng. Para sa lalaki na iyon. Saktan mo ako. Pinagsabihan na kita. Magsalita ka ng maayos. Gusto ko lang sanang gisingin si Ginoong Shen. Huwag mong gamitin ang iyong mura at palaging akala mo'y tama. Meron pa. Yung dating si Qiao Yusheng, patay na. Wala na tayong koneksyon. Magkaibang tao na tayo. Shen Weichuan, yung itsura mo ngayon. Talagang nakakadiri. Tingnan mong mabuti. Nandito ang taong mahal mo, ang pangalan niya ay Song Chen. Ginoong Qiao. Kung gusto mong saktan, sa akin mo na lang gawin. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi na ako dapat bumalik sa bansa. Si Weichuan at Jing Li ay nandyan. Kung talagang gusto mo pang saktan. Sige, ikaw na ang tumama sa akin. Bakit mo pa sasaktan ang sarili mo? Nakisawsaw ka kay Dang. Nasatisfy ka na, walang anuman. Ikaw. Bili ka, libre pa. Weichuan, hindi ko alam kung saan ako nakasakit kay Ginang. Iyaw, na pinagsusuntok ako ni Ginang. Iyaw. Pero kung ganito, makakapagpasaya kay Ginang. Iyaw, mas magiging mabuti rin ang pakiramdam ko. Ikaw, nagkukunwari, pwede bang tigilan mo na ang pagpapanggap? Itong 2 sapantahaw. Ako ang hamampes para sa'yo. May kasalanan ka talaga. Hindi mo dapat iwanan silang mag-ama.
Bumalik na parang may paranoia na pinapahirapan sila. Akala mo na lahat ng tao sa buong mundo ay nagnanakaw ng mga bagay mo. At saka, kabaliwan, pagpapakasaya. Dapat mong sampilin. Itong sampal na ito, para sa akin mismo. Si Song Chen, pinagdalaan mo ako, nagsisinungaling ka sa akin, ang tatlong pataas ng kamay ko, hindi naman pala ang laban. Kung gusto mong mag-acting, tawagan mo na lang si Shen Watchwan, sa pambansang teatro, magpatibay tayo ng paligsahan. Nanay, ate, Liu Yusheng, White One. Umalis ka. Xu Cheng. Xu Cheng, kamusta ka? Ayos lang ba? Medyo nahihilo lang. Tito. Tara na, uuwi na tayo. Sige. Mama, ayaw mo na ba sa akin? Jingyi, hindi kita nanay. Pwede mo bang gawin kang nanay ko na lang? Gusto kong kainin ang ulam mo. Dalhin mo ako sa kindergarten. Magalang si Jingyi, magbalik muna tayo sa bahay. Okay, hindi kita gusto. Kiyo Yuesheng, mahal mo ako na. Handa kang walang pangalan at bahagi na sumama sa akin. Hindi ako naniniwala na nagbago ka na. Sigurado akong sinasadya mo na magsinungaling upang galitin ako. Sigurado ako. Impormasyon. Ochi Timo tawag. Ginoong Jiang, pinagawa ninyo sa akin na imbestigahan ang nakaraan ni Ilam. Iyo sa loob ng 6 na taon. Ang mga detalye ay naipadala na sa inyong email. Okay. Para sa akin. Sa loob ng 6 na taon, akala ko ba'y ganito ang buhay mo, ganito ang pamumuhay mo. Pasensya na. Hindi ko pababayaan ang taong nagsakit sa'yo, hindi kita pababayaan. Cheng Cheng, nagising ka na, kumusta? Mayroon bang hindi ka komportable? May konting hindi komportable, yakapin mo na lang ako, okay na. Oh why. Ikaw, maliit na kuneho, nakakapag-amo ka pa, mukhang wala nang masama. Kaninang gabi, si mama at yung mga masasamang tao, ano ang relasyon nila? Ako. Mama, pasensya na. Hindi ko dapat tinanong. Cheng Cheng, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, wala namang masyadong, hindi masasabi. 6 na taon na ang nakalipas, para mailigtas kayo, ako'y pumayag sa isang matandang lalaki, na alagaan sila, ang mag-ama ni Shen, sa loob ng 6 na taon. Subalit, hindi lang sila madaling makisama. Talaga namang paborito ng puppies. Lahat ay tapos na. Kung iisipin ng mabuti, wala namang masyado. Ito ay isang trabaho na 24 na oras walang pahinga. Saan man, parang mga hayop na nagtatrabaho. Nagsasalita ako ng painaming biro ang pagkasakit, ngunit pala, ang tunay na nananalangin sa akin, hindi masayang sa akin. Huwag tulad ng ilang tao, sa harap ko akong nanghihinayang, ngunit hindi nila ako'y napapansin. Sheng Sheng, hindi ka kailangang magtiis ng sobrang hirap. Oo nga tama, mayayo kayo sa amin ngayon, maaaring mag-atiman tayo. Tunay na. Mas malaki kaysa sa edad. Seryosohin mo ako. Huwag mong isisi ang iba. Sige, si Cheng Cheng namin ang pinakamagaling. Bukas ay araw ng mga bata, dadali kita, sa amusement park, maglalaro tayo, okay, mga babae, ayos na yan. Ikaw na, batang kuneho. Yusheng. White One. Bakit ka umiinom ng ganito karami?
Ikaw ba ito? Ay naku. Pasensya na, White One. Uminom si White One ng sobrang soup, bukas paggising, hindi na siya mahihirapan. Alam ko na. Ganyan mo kami kamahal. Siguradong hindi ka makakapagpalong sa akin, di ba? White One. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Yu Sheng. Shen White One. Hindi mo ako nakilala, yung masamang tao na si Kiyo Yu Sheng. Ngayon, sila mag-ama, na nadala ng masamang tao na iyon, nawalan ng isip. Kailangan kong sunggaban ang pagkakataong ito, muling mabawi ang puso ni White One. Napakadumi. Noon, umiinom ako, kahit gaano pa katagal, si Yu Sheng, laging nagpipilit na maghintay sa akin, para ihanda ang sabaw para sa paggising. Maayos na inaalagaan ako. Tatay, ang baho mo. Mabilis, maligo ka na, tapos samahan mo akong pumunta sa parke ng libangan. Anong parke ng libangan? Ngayon ay araw ng mga bata. May ginagawang paligsahan sa sining sa parke ng libangan. Kanina, si Mama, nangako kang sasamahan mo ako, at kukunin mo pa ako, para sa premyo ng unang lugar. Chen, ako, hindi ako marunong gumawa ng handicraft, baka ikaw na lang ang sumama sa kanya, White One. Hindi rin ako marunong gumawa ng handicraft, kayo ay lahat ng masama. Sisimulan ko na lang ang aking paglalakad sa kahilera, susundin ko ang unang posisyon, kayo ay lahat ng masama. Nais kong makita ang aking nanay, sisimulan ko na lang ang aking paglalakad sa kahilera, kung sana'y narito si Yu Sheng. Sigurado akong maaaring mapawi niya ang problema kay Jingying. Ayaw mag-aral. Si Jing ay mabait, tingnan mo. Dumating na ang maliit na dinosaur, dong. Mag-aaral ba o hindi? Gusto kong pumunta sa parke ng libangan. Pupunta ako sa parke ng laro. Jingyi. Nanay ang sasama sa'yo, sa pinaka-paborito mong karton. Ayoko manood ng karton. Pupunta ako sa parke ng laro. Magpunta. Tayo na lang bumilang Kaiten. Pwede kong akayin kita. Ang tagumpay ng paglalakbay ay natatagpuan na. Patawarin natin siya. Daddy, sana hindi ka nagbabad ng katawan. Ngayon ang unang lugar. Kinuha ang gantimpala. Ikaw ang magbabayad sa akin. Sige na, Jinyi. Anong kahalaga ng gantimpala? Walang kahalagahan. Kaya lang dadalhin ng tatay namin. Kamkaugon na ko ug ay bayani mo. Maayuman. Nagtabang ka sa akin. Kayo raang matadlo. Gigmay ko ang imong inay. Masunod, pangutana nato. Ang bata nga si Jiang Shucheng. Sumikat sa stage para sa parangalan. Paano kayang tumulong ang nanay sa iba na kunin ang aking parangal? Napakita niyang siya ay pinakamahal ko. Paano niya magagawa yan? Yu Sheng, alam mong dadalhin mo si Jingying para sumali sa paligsahan, pero may dala pang ibang mag-ama na nakawin ng unang pwesto. Noong una, lagi siyang maasahan. Ngayon, bakit siya ganito na? Oo. Nagpapatawad si Yu Sheng sa akin. Sigurado akong mayroon pa rin siyang pakiramdam para sa akin. Para sa aming mag-asawang ama at anak, napakaraming ibinigay niya. Walang katwiran pero may hirap. Magandang ibigay na lang natin ang kanyang pangangailangan. Yu Sheng, tumigil ka.
Ano ba ang gusto niyo gawin? Hindi ko papayagan. Nasaktan niyo ang nanay ko. Liao Luce. Sinasabi mo na ibibigay mo sa akin ang premyo. Bakit mo ito ibinibigay sa iba? Ngayon, kahit anong gawin mo na magmakaawa sa akin, hindi na kita mapapatawad. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran. Mayroon pa, kung gastuhan mo ang gantimpala, pahiram nyo lang ang inyong mga magulang. Huwag ninyong kunin mula sa aking anak. Narito ka pa nga pabor sa iba, sa pagpapahirap sa akin, Moon Sheng. Maganda ang tanawin, tinawag niya. Anak, ilang taon ka na, paano mo magagawang tumulong sa iba, sa ganitong paraan sa kanya? Kung meron kang galit, sige, ilabas mo sa akin. Bakit mo kailangang ipasa ang galit sa anak? Shen Weichuan, pakiusap, turuan mo ng maayos ang sarili mong anak, Liao Yusheng. Ano ba talaga ang gusto mo? Hanggang kailan ka mag-iigay? Ngayon, maaari ko, bigyan ka ng isang pagkakataon. Ngayon, sumunod ka lang, bumalik ka na sa akin, tungkol naman sa iba. Pwede kong hindi na lang pansinin. Shen Weichuan, pakisuyo, pakiusap, tanggapin mo na ang katotohanan. Ngayon, tayo ay estranghero na lang, ganun. Ngayon ay kasama na natin si Mama, tayo ay isang pamilya. Paano tayo magiging mga estranghero? Masyado mo akong mahal. Weichuan. Shen Weichuan. Sheng, ayoko nang makita ka pa. Kung muli mong pipilitin siyang makipag-ugnayan, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakipot. Sasabihin ko sa'yo, Liao Yusheng, kasama ko siya ng 6 na taon. Inaalagaan at pinapahalagahan mo ako. Nasa bawat detalye, ang mahal niya ay ako. Paano siya hindi maniniwala sa akin? Shen Weichuan. Nabaliw ka ba? Siyang unang umuntog sa akin. Ikaw, okay ka lang ba? Masakit ba? Naghihirapan ako. Sisimulan nating balikan. Ilalagay ko ang gamot sa iyo, Zhao Yusheng. Siguro nagmadali ka, hindi mo ba nakikita na siya lang nagpapakita? Ang maliliit na sugat na ito, babaguhin na sana bago kami umuwi. Lumayo ka. Huwag mo na akong pabalaykan. Yusheng. Talaga bang hindi mo na ako mahal? Mama. Gusto ko si Mama. Gusto ko si Mama. Chen. Hindi ako nakakaramdam ng mabuti. Salamat sa pagod, Jingyi. Pakibantayan mo muna ako. Weichuan, magpahinga ka na agad. Ako na ang bahala sa bata. Huwag kang mag-alala. Jingyi, makinig ka na lang. Gusto ko si Mama. Gusto ko si Mama. Umiiyak ka lang. Ako ang tunay mong ina. Ikaw, putang ina. Hindi ka naman aking ina. Ikaw, masamang babae. Ayos. Umiiyak ka. Ano? Tingnan mo, batang unggoy, hanggang kailan ka iiyak, umiiyak? Nanay. Gusto ko si nanay. Gusto ko si nanay. Gusto ko si nanay. Gusto ko ng nanay. Nanay. Sabi ko na nga ba, bata. Kapag napagod na sa pag-iyak, titigil din yan. Bakit kailangan pang aliwin? Nanay. Jingyi. Magising ka. Anong nangyari sa'yo, Jingyi? Huwag mong takutin si Papa. Hoy, Dr. Lee, dali, pumunta ka rito. Medyo seryoso ang sitwasyon. Kailangan talagang uminom ng gamot sa oras para bumaba ang lagnat. Naiintindihan ko. Salamat. Ano ba talaga ang nangyari dito? Jingyi, bakit siya nahimatay sa sala? Ako, hindi ko rin alam. Kagabi ko, talagang tinatangan ko si Jingyi sa kwarto bago ako umalis. Kaya lang hindi ako makapaniwala. Hindi ko rin alam kung bakit nang magising ako. Kaya naging ganito na. Baka si Jingyi, naglakas loob na tumakas. Tatay. Jingyi, gising ka na, ayos lang ba? Simula ngayon, huwag ka na, maging ganyan ka ulit. Paano ka lang nag-iwan ng bahay redlet gabi-gabi? Nag-iiwan ka ng bahay. Hindi talaga.
Siya. Siya ang nag-iwan sa'kin. Siya. Siya ang nag-iwan sa'kin sa labas. Ano? Hindi ito. White Juan. White Juan. Pakinggan mo ako. Si Jingy. Nalito lang siya. Hindi ito. Huwag kang makinig sa mga bata na bumabansot. Ako ang tunay na ina niya. Paano ko naman? Maaring tratuhin siya ng ganyan. Tungkol sa bagay na ito, ay susuliin ko ito. White Juan. Ako. Jingy. Kumain tayo ng gamot. Okay, nakita kong natutulog ka na. Hindi ko kainin iyon. Masama kang babae. Gusto kong si Yusheng. Hindi rin gusto ng anak ko na makita kita. Mag-alis ka muna. White Juan, mag-alis ka. Lei Jingy, kumain tayo ng gamot. Okay ba? Hindi ba sinabi ng doktor na kailangan mong uminom ng gamot para gumaling? Sige na. Bakit kaya si Jingy ang hirap pakisamahan? Sana nandyan si Yusheng. Uminom ka na. Maganda, uminom ka na. Ang galing ni Jingy. Tara, uminom pa tayo. Sige ba? Tatay. Gusto ko si Mama. Anong nangyayari, Jingy? Dito, kumain ka na ng gamot. Ayoko. Gusto ko si Mama. Hindi ako kakain kung di ko siya makita. Sige. Dadalhin kita ngayon, para makita siya. Yusheng. Jingy ay may lagnat. Nainis na gusto kang makita, lumabas ka at makipagkita sa kanya, okay ba? Si Jingy ay may sakit. Kung hindi ka niya makita, ay ayaw niyang maggamot. Sheng. Lalabas ka ba? Hindi. Matagal na tayong mga estranghero. Bakit pa tayo magpapaikot-ikot? Nanay, huwag ka nang malungkot. Maglaro tayo ng laro. Sige na. Halika, maglaro tayo ng sama-sama. Anong meron sa zoo? Anong meron sa zoo? Kiao Yusheng. Pwede ka ba? Huwag namang maging ganito kalupit. Ano pa ba? Nakalipas na ang 6 na taon, bilang anak mo. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngayon ay lahat ay nabago. Bakit? Papa. Oo, bakit hindi lumalabas? Ang nanay ko para makita ako. Ayaw ba niya talaga sa akin? Sabihin mo sa kanya. Natiyak na, susunod ako sa lahat. Pakiusap, pabalaykan mo siya. Ay, wala na yan. Tama na yan. Wala na yan. Si Jo Yusheng. Alam kong may kasalanan ako. Normal lang na masanay ka rin ako. Ngayon ay magpapakumbaba ako. Para ipaalam ko sa iyo. Hinihiling ko, lumabas ka, makita kita kahit isang beses. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Maghintay ka dito para sa daddy mo. Yusheng. Hinihiling ko, lumabas ka, makita kita kahit isang beses, okay ba? Yusheng. Alam ko na. Ayaw mong hindi kami pansinin, Shen Weichuan. Akala ko nagkamali ka. Lumabas lang ako dahil may malasakit ang isang normal na tao. Ngayon, nakikita na rin kita. Magmadali kang bumalik at ilagay mo ang iyong anak sa pagkain ng gamot. Nanay, huwag mong akayin ako. Siyempre susunod na lang ako kahit ano. Magbalik ka na ba? Nanay, huwag mong gawin ganito sa akin. Umalis na kayo. Huwag nang bumalik pa para istorbohin ako, Yusheng. Anong gusto mong gawin pa? Gusto ko lang malaman. Bakit sa loob lang ng ilang araw, naging ganito ka, parang hindi na kita makilala, noon, talagang mahal na mahal mo ako. Sa pagitan natin, masayang mga sandali, nakalimutan mo na ba iyon? Hindi naman ako nagbago. Ikaw ang hindi nakakaintindi, ng tunay na ako. Wala namang anuman sa atin, masayang mga araw ang nalalang, ang alam ko lang ay pinsala. At paglalay. At ikaw ay kasama sa paglalay.
Alam kong maraming kasalanan ang ginawa ko dati. Maraming maling nagawa. Alam ko, ako ang sumire sa iyo. Patawad, ako ang may kasalanan sa iyo. Ngunit ngayon, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon muli, sige na. Noon, sobrang mahal mo tayo, ako ang bulag. Ako ang hindi nakakita ng tama. Patawarin mo na ako kahit isang beses. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibignin. Mali ka. Hindi kita kailanman minahal. Paano mangyayari yun? Anong sinasabi mo? Kung hindi mo kailanman, walang nagmahal sa akin, ang 6 na taon, bakit ka ba, nagbibigay kang lahat ng hinihingi ko? Tama bang gusto mo malaman? Dahil sa 6 na taong iyon, sa buong panahon, ito lang talaga ang task ko. Dahil sa nakaraang 6 na taon, mula simula hanggang sa wakas, ito ay isang tungkulin lamang. Inaalagaan ko kayo ni Jingyi. Nais ko lamang iligtas, si Jiang Zuan, si Cheng Cheng. Noong mga panahong iyon, sila ay nag-alay ng buhay para sa akin. Naging plantang tao siya dahil sa insidente. Pagkatapos ay may matanda, akong hinirang, na siyang maaaring iligtas sila. Ngunit ang kondisyon ay nakailangan naming mag-alaga sa iyo at kay Jingyi. 6 na taon. Paano kaya? Paano nangyari ito, na may ganitong katawa-tawang misyon? Noong una, inisip ko rin na katawa-tawa. Ngunit sa oras na iyon, talaga akong naguguluhan. Yung matanda rin, ay may mabuting intensyon. Pagkatapos umalis ni Song Chen noon, hindi ka na naging masaya. Kaya't nagawa niya ang ganitong paraan, para mapabuti ka, pero para sa akin. Ay basta, isang maling simula lang. Hindi ako naniniwala. Lahat ng ito ay kasinungalingan mo. Lahat ng ito ay niloloko mo ako. Wala ka namang iba, kundi ang gawing hindi ako umaasa. Diba? Sobra na ito. Shen Weichuan. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng katotohanan na alam ko. Maniwala ka man o hindi. Jiang Zuan, tayo na. Mama. Katotohanan. Dahil sa loob ng 6 na taon, mula simula hanggang ngayon, lahat ay isang misyon lamang. Nasabi ko na lahat ng katotohanang alam ko, sa'yo. Kompleto na ako. Naniwala ka man o hindi. Chen Chen. Ha? Song Chen. Siguradong babayaran mo ang lahat ng ito. Lolo. Nagising na ako sa katotohanan. Tutong ito. Tutong ito ay inayos nyo. Oo. Ako ang nagdala kay Yuzleng palabas, at ako rin ang sumusunod. Siya ang lumapit sa iyo. Nag-isip ko na ang malasimurot na pag-alaga ni Yusheng ay sasabihin sa iyo, anong tunay na, mabuting babae. Hindi ko akala na natanggap mo pa rin ang sugat kay Song Chen, ang gulo ng tao na yun. Narating na naman, at muli pinagsusugatan siya. Yun siya. Anak ng magandang tao talaga. Ano nangyari? Dr. Shen, mukhang may problema ang dalawa. Malubha ang aabutin na insidente ng daga, baka maging isang halimaw ang makaligtas. Pero siya naman, mabait at magandang babae. Maganda din ang anyo. Sayang, ako sana iyon, ang akin kong dumudugo na lolo. Nag-iisip lang kung ano ang susunod. Kung maaari lang siyang makilala ang batang ito. Hanggang saan na ba? Na ang eksperimentong iyon, nasa pangatlong phase na ng klinika. Hanggang ngayon ay wala anumang problema. Dapat mabilis na, maipagamit sa pasyente. Subukan mo, patay na kabayo, buhay na kabayo ang gamutin. Mabuting bata. Maaari kong iligtas silang dalawa. Ngunit, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon.
Takot na takot yung batang babae na magbago ako ng isip, agad siyang pumayag. Makikita mong siya ay tapat sa diyang pamilya, talagang seryoso siya. Ikaw naman, batang ito. Ngayon ka lang nagising. Ay naku. Kasalanan ko rin. Noong mga panahong sobra akong nagtitiwala, akala ko na magkasama kayo ng 6 na taon. Sapat na para magkaintindihan kayo. Ngayon, wala na ring halaga ang pagsasalita. Sa mga susunod na panahon, nandyan pa rin ang tulay. Nandyan din ang daan. Hindi iyon totoo. Sinabi sa akin ni Qiu Yuansheng na si Jiang Zuan ay naging isang walang kagalakan. Kaya ngayon siya ay kasama si Jiang Zuan. Siguro ay dahil lang sa pasasalamat lang iyon. Anong gusto mong gawin? Kung pinili niya si Jiang Zuan, huwag mo na silang istorbohin pa. Hindi. Magbibigay ako sa kanya ng paliwanag. Pupunta na ako ngayon, bigyan mo siya ng paliwanag. Si Jingyi. Ngayon ay patutulugin ka ng mama, ayos ba? Tayo, Jingyi, anong kwento ang gusto mong pakinggan ngayon? Ayaw ko na ikaw ang magkwento sa akin. Gusto kong si mama ang magkwento sa akin. Sige. Hindi na tayo magkukwento ng kwento. Matutulog na tayo. Okay. Matulog na. Huwag mo nang dalhin yung larawan. Ipapangalaga na ni nanay para sa'yo. Hindi mo na kailangang alagaan. Mama, miss na kita. Kailangan ni Qiu Yuansheng na dumalo sa piano competition. Qiu Yuansheng, ikaw na babae. Maghintay ka na lang sa kaganapang ito para sa iyong kapahamakan. Hindi mabuti. Guro, ito ang tubig mo. Salamat. Tiyo, gusto mo bang hanapin si mama? Diretso ka na lang. Ngayon kasi, panahon ng pang-uusig. Kailangan mong magpakilos ng aktibo. Magandang ipakilala ang iyong sarili. Sige. Pupunta ako sa likod para makita siya. Ikaw naman. Wala akong problema mag-isa. Pwede lang. Ipag-ana ang mga bodyguard na lang akong pantribong tandaan. Sige. Pagkatapos ng tagumpay, may gantimpala. Tulong. Sheng Sheng. Sheng Sheng, buksan ang pinto. Hindi maganda. Ay naku. Talaga namang isang magandang dilag. Hindi nakakapagtaka na ang dalawang iyon ay nag-aaway para sa'yo. Ngunit, pagkatapos ng araw na ito, ikaw ay akin na. Naglakas loob kang makipag-away sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Tapos ikaw, may lakas ng loob na salakayin ako. Wala akong pakialam kung sino ka. At ano ngayon? Mas mabuting mamatay sa ilalim ng bulaklak kahit maging multo, mananatiling maganda. Tulong. Tulong. Tulungan mo ako. Sobrang lakas. Gusto ko yang ganito mo. Kahit anong sigaw mo, walang darating para tulungan ka. Tulungan mo ako. Bilis, umalis ka na.
Yu Sheng, dadalhin na kita ngayon. Yu Sheng, umalis muna tayo dito, okay ba? Saan tayo pupunta? Ganyan na ako. Di na makalakad. Ah, ang init ko. Ang sarap ng pakiramdam mo. Montheng. Ikaw ay hindi ka ngayon malinaw. Tayo pa rin. Ako ay malinaw talaga. Ikaw ay malinaw. Sa lahat ng taon. Ang ganda ng pagmamahal mo sa akin. Naroon ko sa mata. Ganito talaga ang pagkakaisip mo. Siyempre ganun din ang iniisip ko. Jiang Zuan. Yu Sheng, tingnan mong mabuti kung sino ako. Bakit galit na galit ka, Jiang Zuan? Makita mong mabuti, hindi ako si Jiang Zuan. Feng Weichuan. Bakit nandito ka? Shen Weichuan. Hindi ko inasahan na, ganito ang taong tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ikaw ay isang mabuting tao. Hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong maruming bagay. Sino ba kanina ang nakadikit sa akin? Kung hindi dahil sa paglalagay mo ng gamot sa akin, bakit ako naparito? Mag-ingat ka. Shen Weichuan, huwag mo akong kasuin. Ganoon na lang ang pagdumi mo sa akin. Umalis ka dito, ayaw kitang makita. Sino ang gusto mong makita? Si Jiang Zuan ba? Basta hindi ikaw. Kung malaman ni Ginoong Shen, ang hindi tamang pagkakapwesto ay walang tamang lasa. Dapat malaman ito, agad na sumuko, wala nang pag-asa. Paano kung hindi ko gawin? Sasabihin ko sa iyo, si Qiao Yuansheng, bago nito, hindi kita kailanman, inisip na may pag-ibig sa iyo. Pero sadyang pinipili mong galitin ako. Pakawalan siya. Saan mo siya dadalhin? Sa kahit anumang paraan, hindi katulad ni Director Shen, samantalahin ang kahinaan ng iba, at mayroon pa. Pakiusap, Ginoong Shen, alamin ang iyong lugar. Kung pinili mong muling makipag-ayos sa iyong ex-asawa, huwag ka nang mang-abala kay Sheng Sheng, Jiang Zuan. Tayo na. Hige. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Maghinay-hinay ka lang. Sobrang sakit talaga ako. Sheng Sheng, mag-iis ka pa ng kaunti, ha? Darating na si Doktor. Tulungan mo ako, okay? Tito, dumarating na si Doktor. Wala akong nakita. Tiyuhan, naiintindihan ko, patawarin ninyo ako, hindi na ako magdudurog ng oras ninyo. Doktor kuya, sisimulan na natin. Ay, Cheng Cheng, huwag kang magkalat, Ginoong Doktor, dumating siya para gamutin ang ninang. Ay, Doktor. Walang anuman, tapos na ang iniksyon, mabilis na siyang majay gising. Salamat, Doktor. Sheng Sheng, Jiang Zuan. Sheng Sheng. Ano bang nangyari sa akin kanina? Ikaw. Na-inject ng gamot pero ang doktor ay nagbigay tulong na kita. Paano mo ngayon nararamdaman? Ako. Hindi kita ginawang ano-ano, di ba? Ha? Hindi mo ba? Nakikita ang responsibilidad, pakiusap. Huwag mo akong ipagkunwaring walang nangyari. Wala ako. Iyon ay tanda na. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, at saka dapat tayong walang ginawa, di ba? Ano sa tingin mo? Nanay, kailangan mong managot sa tiyuhin. Kayo kanina ay naghalikan sa kama. Ako at si Tito Doktor ay nakita na.
Kung ayaw mo kay Tito, hindi na siya makakasal ng magandang asawa. Ito, nanay, si Tito ko ay takasandang lalaki ang sigurado akong maaring maging magandang asawa siya. Sheng, nais mo bang isiping ay consider natin? Parang talagang mabuti si Jiang Zuan, inay. Oo, isasaalang-alang ko muna. Hindi ko talaga inasahan na siya pala ay ganitong tao. Sige, lahat kailangan talagang maganda ang kuha. Huwag siyang hayaang. Huwag nang makasakit ng iba. Huwag kang mag-alala. Qiao Yuansheng, maghintay ka na lang na mapahiya. Itigil ang paninigarilyo. Paano magiging si Wai Chuan? Asan si Qiao Yuansheng? Walang anuman. Baka lang to'y isang pagkakataon. Hu Chuan, paano ka narito? Narinig ko lang na may gulo dito. Kaya dito ako dalhin ng ilang mamamahay sa balita para makita. Chen. Dahil nandito na tayo, pumasukan ka naman. Sweet para sa romance. Isang lalaki at isang babae, baka gusto niya. Wai Chuan, anong ginagawa mo ba? Hindi ka ba talaga nagmamahal sa akin? Nagbibigay kita ng pagkakataon. Si Wai Chuan, anong ginagawa mo ba? Si Song Chen, ano mo akalain na hindi ko alam ang iyong mga little tricks? Hindi ko ba alam paano tawagin ang mamamahayag para manghuli ang pangangalo niya? Talagang nakakatawa. Hindi yun. Wai Chuan, hindi ka ba laging mahilig magdisenyo ng ibang tao? Kaya ngayong araw ay talagang gagawin kong maranasan mo pakiramdam ng pagkakasala. Dalhin niyo siya palabas. Wai Chuan, makinig ka sa akin magpaliwanag. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Wala akong ginawa. Totoo, maling pagkaintindi. Kaya ito rin ba ay maling pagkaintindi? Ang video ng kaarawan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Song Chen, ngayon, ano pa ang masasabi mo? Hindi. Wai Chuan, naniniwala ka sa akin. Talagang ako'y pinagsabihan ng iba. Pinagsabihan. Sa tingin mo ba ako'y maniniwala sa iyong mga kasinungalingan? Hindi. Wai Chuan, ginawa ko ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay dahil mahal kita. Hindi ko kaya ang mga mata mo, na tanging si Qiao Yuansheng lang ang nandoon. Gumagawa ako ng ganito dahil mahal kita. Kaya't ganito ang aking ginagawa. Mahal mo ako. Song Chen, ang pag-ibig mo ay ang pagsisikap magkahiwalay ang ibang tao hanggang sa hindi na matiisin. Gumawa ng ganito pangit na paraan. Tama, ang pagmamahal mo. Tulad nga ay sobrang nakakasira ng tiyan. Ngayong araw ay malalaman mo na ano ang kahit ano kang tanglaw. Hindi. Wai Chuan, hindi mo ako dapat ganyan. Wai Chuan, alam kong nagkamali ako. Wai Chuan. Wai Chuan, please. Tulungan mo silang huminto, okay? Palayain ka. Noong mga panahong iyon, pinalaya mo ba si Qiao Yuansheng? Ilagay mo siyang sa basement. Wai Chuan, hindi ka pwedeng gawin ito sa akin. Alam mo naman natakot ako sa dark. Ilabas mo ako. Saan lang? Ginawa ko sa Joy Yusheng. Sa iyo lang ito. Shen Wai Chuan, akala mo ba, sa ginawa mo, mapapatawad ka ni Qiao Yuansheng? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka na mapapatawad ni Qiao Yuansheng sa buong buhay niya. Si Yuansheng ay galit lamang. Ngayon, tinulungan ko siyang makaganti. Sigurado akong mapapatawad niya ako. Yusheng, pasensya na. Yung Chen, ang masamang babae, sa lahat ng ginawa niya sa iyo, alam ko na lahat, ako ang may kasalanan sa iyo, hindi kita maprotektahan.
Nagsabi na talaga kayo. Sige na, magalit na kayo. Huwag na kayong maulit-alpatan ako. Moon Sheng. Ang sugat na ipinagana ni Song Chen sa iyo, ako ay, naubos na natin. Ha? Shen Weichuan, ang bilis mong magbago. Kapag mahal, hinahalikan mo siya sa palad. Kapag hindi na mahal, lahat ay nagiging mapanirang puso. Ngayon si Song Chen, ay katulad ko dati. Ikaw, sa tingin mo ba, hindi ka pa nasisiyahan? Walang problema, may iba pa akong paraan. Tama na. Shen Weichuan, ang mga ginawa mo, walang kabuluhan iyon. Kahit gaano pa kasama si Song Chen, ang pinsalang dulot niya sa akin, ay hindi mawawala. Ganoon ka rin. Kahit anong gawin mong pagtutuwid, hindi nito mababago. Ang katotohanan na nasaktan mo ako, hindi iyon. Hindi ganito, Shen Weichuan. Sa amin, maging dayuhan lang tayo. Liu Sheng. Huwag mong gawin ito sa akin. Alam kong nasa iisip na ako, mula noon. Nagawa ko na ang napakaraming pagkakamali, nasaktan kita, lahat ng ito ay kasalanan ko. Ngunit hanggang ngayon, nalaman ko na, ang aking tunay na nararamdaman, sana'y matagal na kitang mahal. Pero hindi ko lang alam, na ako lang, ang hindi ko nalalaman. Mahal mo ako. Paano mo masasabing mahal mo ako? Sa loob ng 6 na taon, lagi mo akong tinatrito, parang isang yaya na utusan. Hayaan mo silang, na-insultuhan at saktan ako, sa puso mo. Ako ay, walang iba, kundi isa, aso na basta tawagin, susunod at aalis kapag utusan, tunay kitang mahal. Pero lang, hindi ako marunong magpaliwanag, sobrang tanga ko kasi, paniwalaan mo ako, okay, sa loob ng 6 na taon. Lagi akong naniniwala. Kahit na hindi mo ako mahal, ay may kaunting damdamin din siya para sa akin, ngunit pagkatapos bumalik si Song Chen, nakilala kong malubhang mali ang aking pag-iisip, kahit anong damdamin mo. Kaunti lamang man, hindi ka magiging ganito. Hindi mo alam, hindi magiging ganito, hayaan mong magdusa ako, hindi ito totoo. Sheng Sheng. Akala ko'y ganito ka sa loob. Lahat ito para iligtas ako, pasensya na. Hindi ko na gagawin ulit, hindi na kita papabayaan sa ganitong paghihirap, tunay na dahil sa si Song Chen. Tunay na lahat, dahil sa kanyang paglalato, lahat ng bagay, ay maling intindihan. Shen Weichuan. Sige ka nga, hindi ka talaga ako mahal. Ikaw ay sadyang kulang ng isang bata, sa iyo'y nagpapakita ng pagmamahal ang aso, hindi ka pa kasing tahimik. Ang tunay na pag-ibig, hindi ganito. Ganito ang iyong anyo. Narito ako tinatanong mo, paano naman ang tunay na gawi? Pupunta akong mag-aral. Okay ba? Oo, okay. Sabihin ko sa'yo. Ang tunay na pag-ibig, ay gaya ni Jiang Zuan. Ang tunay na pag-ibig, ay kapag ako'y nasa panganib, at may tumulong. At hindi baliwalain ang aking sakit, na tila walang nakikita. Ang tunay na pag-ibig, ay nasa aking mga gamot, sa mga oras na ako'y, hindi makapag-isip ng maayos, na may pagtitimpi at pagkontrol. Sa loob ng 6 na taon, nagkaroon din ako ng kaunting pag-asa sa iyo, ngunit ikaw ay paulit-ulit na, nasaktan ako. Ng maraming beses. Ngayon, huli na ang lahat, sa pagitan natin, hindi na posible. Hindi pa huli, hindi pa huli. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon, ano, ha? Magulang tayo uli. Napapaibig na ako sa iba, ganito ko sinasabi, narinig mo ba yun? Sino? Si Jiang Zuan ba? Hindi yan ama ng problema mo. Pakawalan mo ako, hindi ka pwedeng gawin ito sa akin, pakawalan mo ako. Sing-sing, okay ka lang ba? Shen Weichuan, naubusan na kita ng babala, huwag ka nang magdusa kay Sing-sing. Dahil hindi mo naiintindihan ang tao, hindi ko na alintana, nabigyan ka ng aral, para matuto ka ng mabuti. Liu Sheng. Sobrang sakit ko. Itong tarantado. Kung masakit, pumunta ka sa doktor, hindi naman ako marunong maggamot, at saka, karma mo yan. Sheng Sheng. Sobrang sakit din ang kamay ko. Jiang Zuan, umuwi na tayo, papalitan ko ang gamot mo, sige. Sheng Sheng. Masakit. Hinihimas pa rin. Talagang masakit. Naiinggit. Actress ang ngipin sa sama ng loob. Hindi seryoso. Ayoko nang makipag-usap sa'yo.
Shen Weichuan. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay para sa pagdiriwang ng pagkabangon ko mula sa sakit na iyong ibinigay. Kaya naman, saing-saing ay naniniwala na ang mga regalong binigay mo, ang regalo mo. Kaya ano? Nagustuhan niyang ipaglaban ni Sheng Sheng ang iyong regalo na ito dahil sa kanyang damdamin. Kaya kinuha ko. Nawala na. Si Shen Weichuan ayaw sa iyo ni Sheng Sheng. Kaya kahit ang regalo mong ibinigay, kinakabitan niya ng panghihinayang, hawakan ang iyong regalo. Umalis ka na. Shen Weichuan, paalisin mo ako, Shen Weichuan. Lumabas. Nangangarap. Hindi ko ibibigay sa sinuman ang pagkakataon na saktan si Qiao Yuansheng. Magpadala ng tao na sumunod kay Qiao Yuansheng. Tiyaking ligtas siya. Tatay. Anong nangyari? Tatay, magising ka na. Jingyi, Jingyi, pakinggan mo ang sinasabi ng nanay. Buksan mo ang pinto, pakawalan mo si nanay. Okay ba? Sobrang nahihirapan na si nanay ngayon. Talagang nahihirapan na siya. Jingyi. Jingyi. Talaga akong hindi binabaliw ni nanay. Pwede mo bang ipaglaban ako? Nanay ay Shera. Basta't ipaglaban mo ako ni nanay. Pakawalan mo si nanay. Sa hinaharap, hindi na ako gagawa ng masama. Hindi ka na maghihintay pa. Ayaw na sa'yo ni Qiao Yusheng. Kung hindi mo tutulungan si nanay. Totoo ngang, wala nang nanay pa. Talagang mabuting anak ka ni nanay. Umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng masama muli. Yusheng, huwag mong iwanan ako. Qiao Yusheng, ikaw na ubod ng tanga. Sisisihin mo ako kung bakit ako ganito. Hindi kita pababayaan. Sheng Sheng, ngayong araw kailangan kong gawing iyo ang aking kasintahan. Hindi akala ko, mayroon ka rin, na sandaling napapagana. Ang bata pa nga, alamin mo ba? Hala, pag sinabi kong mahal kita, huwag kang magsasalita ng nakabingi, muling magsasalita ng nakabingi, naiintindihan ko na. Para sa ating pamilya, at sa ating kinabukasan, ikilos ako ng may paggalang. Hi, Pangulong Shen. Basta't nakapag-birthday ako. Kahit na ganun, magpaplano pa rin siya ng malaking handaan para sa akin. Magastos sa oras at effort. Nalaman ko na ang totoong nagmamahal sa akin ay ang bawat maliit na bagay ko. Para sa kanya ay mahalaga lahat. Sheng Sheng. Magsisimula na ang birthday party. Bakit hindi ka nagbihis? Wala naman. Nais ko lang, mang-usisa tungkol sa dekorasyon ng salo-salo. Lumabas lang ako para tingnan. Anong tingin mo? Gusto mo ba? Siyempre, gusto ko. Jiang Zuan, talagang nagpapasalamat ako sa iyo, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sheng Sheng, ang gusto ko. Hindi lang pasasalamat, ha? Ako. Alam ko. Alam. Saan ka gustong tumugon?
Malalaman mo mamaya. Ah, hindi ko narinig ng maayos. Sabi ko, mamaya mo. Sadyang mo lang ginawa. Ginoo Shen, ang miyembro ng pamilyang Jiang ay magpaplano ngayon, na ipahihiwagayway kay Gelia ni Miss Jo. Sinabi ng tatay ko sa telepono, pwede bang totoo iyon? Kung tutugunan ng nanay, ang ibang tao. Baka akong, hindi ko na siya makikita muli, hindi pwede. Kiao Yusheng, siya lang ang aking ina. Sheng Sheng. Maaari mo bang muli akong tulungan, ay tali ang kwelyo. Ang ganda ng pagkakatali. Bakit kailangang atali muli? Dahil gusto kong muling makilala ang kwelyo na ito. Sa hinaharap na may-ari nito. Hinaharap na may-ari. Sheng Sheng. Salamat sa iyo, ay naku. Hindi ba't ang simpleng isuot lang ng bowtie? Bakit ang daming formalidad? Alam mo ang sinasabi ko. Pahintulutan akong makialam. Dumarating na ang mga bisita. Kailangan ninyong maging malapit. Pwede bang mamaya na lang? Kailangan ko nang magpalit ng damit panlabas. Dapat ibigay kay tayo isang sistema para maiwasan ang adiksayon. Hindi ko alam na si Shen Zong ay may ugali ring makinig sa dituwirang usapan. Alam ni Kiao Yusheng, ganyan ka ba ka-green tea? Ano ngayon? Mas mabuti pa kaysa sa ibang tao na nag-aasal na katulad ni Dongxi. Mas kapaki-pakinabang, di ba? Maligayang pagdating sa lahat ng bisita, dito sa kaarawan ni Kiao Yusheng, sa kaarawan ni Ginang. Kiao, isang espesyal na araw din ito. Kahit ano paman. Pagkatapos ngayong araw, si Sheng Sheng ay ang aking kasintahan. At sana po si Ginoong Shen, huwag na po kayong muling makialam sa aming pamilyang tatlo. Sa aming masayang buhay. Yu Sheng. Talaga bang nagpasya ka na makasama siya? Susunod, ayon sa ating MS, Kiao na sumalang. Hindi umakyat si Yusheng. Song Chen, anong ginagawa mo dito? Kaya pa rin salamat sa ating mabait na anak, na nagmamalasakit pa rin sa tunay kong ina, na pinakawalan ako. Tama lang sana ako, naglabas ng masamang babae, palayain mo na, kailangan kong iligtas ang ina ko. Huwag kang magbubulag-bulagan, magmadali kang iligtas si Sheng Sheng. Masarap talaga si Presidente Jiang, narito ako ngayon. Hindi naman talaga ito para pumatay. Alam ko, hindi ako pakakawalan ni Shen Weichuan. Pumunta ako ngayon, para lang humingi ng kaunting pera, at pagkatapos ay babalik na sa ibang bansa, ngayon na maraming bisita.
Dapat ay hindi kayo magtataksil, di ba? Gusto mo bang bigyan ka rin ni Jiang Zuan ng pera? Bakit naman? Sobrang mali ito. Kasalanan ito ni Shen Weichuan. Tumahimik ka. Dahil sa'yo ito. Kung hindi dahil sa'yo. Paano magiging ganito si Weichuan? Hindi mo ba ako mamahalin? Paano ako magagawa na maging ganito ngayon? Pero mahal ka naman nila lahat. Sasamantalahin ko lang. Anong problema? Tito, ang walang hiya mo talaga. Sa nakaraang buhay, ikaw ay, anong ibig mong gawin sa akin? Ano, gusto mo akong pahirapan? Parang isang batang-bata ka pa, pabaon pa rin kaya, mas matalino si Jingyi. Narito ka nga. Tandaan mo ba na ako'y makapangyarihan? Narito ka nga, pakitaan mo ba ako? Ay, magpakalayo ka. Jingyi. 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 Hindi na ako makakalaban. Ikaw ay hindi rin makakalaban. Huwag, ha? Shen Weichuan. Weichuan. Hindi ko planong patayin ka, Weichuan. Nararamdaman kong ang dapat patayin ay siya, Weichuan. Bitawan mo si Yusheng. Pakiusap ko sa iyo. Weichuan. Huwag kang gumalaw, sangkot ka na, sa krimen ng sinadyang pananakit. Sheng, ayos na. Bakit? Gusto ko lang sanang bumalik sa ibang bansa. Bakit ayaw nyo akong pakawalan? Bakit? Ikaw ang ayaw na pakawalan ang sarili mo. Sobrang dami ng gusto mo. Hindi kailanman naisip ni Sheng na makipag-agawan sa iyo. Ikaw ang unti-unting nag-push sa sarili mo papuntang bangin. Ako. Wala bang kahit kaunting pagkakamali siya? Wala ba? Ginoong Sheriff, pasensya na po. Dalhin niyo na siya. Hiyaw Yuansheng, magsalita ka. Hiyaw Yuansheng, magsalita ka. Hiyaw Yuansheng, Hiyaw Yuansheng, hindi kita palalampasin. Pasensya na, mga kaibigan. May nangyaring hindi inaasahan. Mamaya na, personal kong dadalhin ang paumanhin sa inyong mga bahay. Pakiusap, umalis na muna kayo. Sino po ang kamag-anak? Ako na po. Natatamaan ng bata ang ulo, malubha ang pagdurugo sa utak, maaaring maging isang gulay siya. Maghanda po kayo sa mental na aspeto. Adulto, natusok ang puso. Kung makakakuha ng buhay, isang milagro na iyon. Tingnan na lang siya, sariling kakayahan mo lang. Walang problema dito, pumunta rito at pirmahan ito. Magbayad ng bayad, liko sa kaliwa. Jiang Zuan. Hindi ko kasalanan lahat ng ito, tama ba? Sheng, maaari mong isipin ng ganito, napakabuti naman. Lahat ng ito, lahat ay kay Shen Weichuan, sariling bunga ng kanyang mga gawain. 6 na taon na ang nakalipas, hindi tuluyang nakahiwalay si Shen Weichuan kay Song Chen, na nagdulot ng lahat ng ito, na nagresulta sa lahat ng ito. Mama. Kahit na ang pamilya Shen, katulad ko at ni Tia, ng mga mabuting tao, hindi mapipigilan si Song Chen, na magdamdam. At Sir An ang iba. Kaya hindi ka nagkakamali. Alam ka pa ba ng mabuting bata? Ikaw ang matandang Ginoo. Tama. Tumawag ako para sabihin sa iyo. Si Shen Weichuan ay actually apo ko.
Ang sakit nila ng kanyang ama ay magagamot ko. Walang dahilan para magsisi ka. Kailangan ko pang magpasalamat sa iyo. Kumpletuhin siyang ililimpayo sa impyerno at iniligtas namin. Nanay, nagdaan na ang tag-init. Sheng. Talaga. May isang pangungusap ay sobrang gusto kong ipagbigay diin sa iyo. Nagustuhan kita. Gusto mo bang magkasama tayo? Magkasama tayong lahat. Magkasama tayong lahat. Oo.